Magandang araw po. Renaida Quilantip-Lacuata po, isang Infection Prevention and Control Nurse ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center. I-discuss ko naman po ang isa sa mga core component ng ating commitment sa patient safety at infection prevention and control, which is the guidelines for the safe injection practices. Layunin nito maprotektahan ang ating mga pasyente mula sa mga panganib ng infeksyon na dulot ng mga maling paggamit ng injections, syringes, at iba pang mga medikal na kagamitan sa pagbibigay ng gamot. Dahil sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, tayo ay nagsusumikap na magbigay ng pangangalaga sa ating mga pasyente sa ligtas at epektibong pamamaraan. Bilang healthcare provider, ang pagbibigay ng gamot through injections ay isang sa most frequently procedures na ginagawa natin. Ngunit pag ito ay not properly handled o hindi tama o wasto ang pagkaka-execute from preparation to administration, maaari itong magdulot ng seryosong panganib sa ating mga pasyente. Or much worse, ay pwede po itong mag-lead sa healthcare-associated infections or HAI tulad ng bloodborne infections or mga bloodborne diseases tulad ng hepatitis B, hepatitis C, or HIV. Kaya po, it is our utmost duty bilang isang healthcare professionals na iwasan na mangyari ang mga risk na ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tama at wastong pamamaraan ng pagbibigay ng gamot gamit ang guidelines ng safe injection practices. Ngayon, paano natin isasagawa ang safe injection practices? Simulan natin na tiyakin na malinis ang proseso gamit ang aseptic technique. Ang aseptic technique ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang lahat ng medical supplies, medications at equipment na ginagamit sa isang medical procedures ay nananatiling sterile at malinis. Sa bawat hakbang ng proseso sa pagbibigay ng gamot mula po sa preparation hanggang sa administration, ang ating layunin ay maiwasan ang contamination at maprotektahan ang pasyente mula sa anumang infeksyon. Upang masiguro ang tamang aseptic technique, unang-una, we must perform proper hand hygiene. Ang hand hygiene ay isang simpleng procedure lamang o simpleng hakbang, ngunit napakahalaga nito sa pag-iwas ng infections. Ayon nga sa ating basic infection guidelines, dapat lahat ng healthcare workers ay ugaliin na maghugas ng kamay utilizing the 7 steps of hand hygiene habang ginagamit ang sabon at tubig. If our hands are not visibly soiled and hindi naman po tayo na-expose sa body fluids o naghawak ng kahit anong contaminated materials, maaari natin gawin ang alcohol hand rub using 70% alcohol-based hand sanitizer. Ginagawa ito bago mag-prepare ng gamot at bago po humawak ng kahit anong medical supplies. We must prepare our medications in a designated clean and controlled environment using aseptic technique. Tiyakin po natin na malinis, organize ang mga medication area natin at kung saan nakastore ang lahat ng gamot at supplies at all times. Ang preparation area ng mga gamot ay dapat more than 1 meter ang distance mula sa hand hygiene sink o anumang facility o gamit na maaaring mabasa ang inyong supplies. Malayo ito dapat sa waste bins o sa patient bedside table. Tiyakin na organize at siguraduhin ang compliance sa proper cleaning and disinfection ng mga areas na ito at storage ng inyong mga medication at supplies. Check all the equipment and medications integrity. Siguraduhin po natin na lahat ng equipment at medical supplies ay hindi po kontaminado during preparation at sa pag-administer po ng gamot na ito. Do not use medications or sterile supplies with broken seals o damage na po ang mga packaging. If you found na po na compromised na ang kanilang mga seals or ang kanilang mga sterility, i-discard na po ito kaagad at gumamit na po ng bagong mga supplies. Next is, while preparing po your medication before opening its packaging, inspect niyo po ang inyong mga vials or inyong mga medications. I-check niyo po ang medication label, expiration date, clarity of the solution kung ito po ay in liquid form na po, at ang integrity po ng packaging
ng inyong mga medications at ang inyong mga medical supplies. Bago kumuha ng gamot gamit ang needle at syringe, siguraduhin po natin na ma-disinfect muna ang rubber septum ng medication vials or IV solutions gamit ang swab o cotton balls na may 70% alcohol. This will ensure na we are not intentionally introducing any harmful microorganism or pathogens sa loob po ng sterile medications. And also, pagkatapos po ma-disinfect, hayaan po muna natin ito matuyo bago po itusok ang ating mga needle upang matiyak na hindi po magkakaroon ng cross-contamination mula sa mga mikrobyo sa ating kamay o kagamitan. This is one of the most important part of our safe injection practices. This is the use of single-use materials. We would like to emphasize po na ang syringes, needles, at medications are recommended to be single-use only. Isang gamit para sa isang pasyente. Hindi po dapat natin ito nire-reuse kahit pa po ito ay ginagamit sa parehong pasyente. Hindi po acceptable na practice ang pagpapalit lamang po ng needle pero same syringe po ang ginagamit. Kahit man ito po ay ginagamit sa sterile water o yung sa mga diluent o lalo na po sa mga gamot. Kahit pa sa iisang pasyente lamang po o parehong pasyente lamang po ito ginagamit. Mas lalong hindi po recommended ito na gamitin for multiple procedures or patients. Tandaan, ang syringe, ang needle ay single-use lamang po. Isang procedure, isang pasyente. Isang injection, isang pasyente. Isang gamot, isang pasyente. Ito po ay para maiwasan ang paglipat ng contamination or infections mula sa isang pasyente patungo sa iba. Sa ating institusyon po, we recommend the use of single-use IV solutions as diluents po and medication vials. Ang mga ito po ay ginagamit kasi at nakalaan lamang po dapat sa isang pasyente upang maiwasan po ang cross-contamination. Dahil po ang mga single-use vials are designed to maintain sterility only for one puncture and one patient. Reusing them po increases the risk of contamination and disease transmission. So, of course, dahil ito ay single-use, we must avoid po sharing single-dose vials between or for multiple patients. We must not use po IV solution containers or medication vials, IV tubings for more than one patient po. Kasi ang mga ito po, tulad ng sinasabing single-use, ito po ay dinisenyo para po gamitin ng isang beses lamang. Kapag ang mga ito ay ginagamit sa maraming pasyente, may chances po na makontaminate po ang mga IV fluids o gamot mula sa mga needles na itinutusok po dito o may contact po sa mga body fluids ng iba't ibang pasyente. Dahil dito, may high risk of transferring bacteria, viruses, or other harmful microorganisms from one patient to another. And these pathogens can lead po to serious infections tulad nga na sinabi natin mga bloodstream infections. Sa ating institusyon po, we recommend use of single-dose IV diluent in reconstituting po our medications like your sterile water or plain NSS. Ang mga IV solution bags po or bottles o mga diluent vials po ay mga sterile kapag sealed and intact po ito. Kapag ito po ay nabuksan o natusukan na po ng kahit anong spike or needles, maaari pong maapektuhan ng sterility ng container o ng mga gamot o fluids na nasa loob nito. Kahit na tama ang pag-handle ng mga vials at bottles, halos po imposibleng masiguro na hindi magkakaroon ng contamination kapag ito ay muling ginagamit. Kung gagamit naman po ng IV solutions tulad ng plain NSS o sterile water bilang diluent na nasa 1 liter container o 50 ml pataas, tandaan na gamitin ito sa loob lamang po ng 24 hours once open. Ibig sabihin po, ang validity lamang po ng bukas na bote o vials ng isang plain NSS o sterile water used as diluent po for multiple use ay
sa loob lamang po ng 24 hours, 24 oras lamang po. Kung ito po ay gagamitin paulit-ulit, siguraduhin po na takpan ang rubber stamp at store po ito sa isang clean and dry surfaces o clean and dry area upang maiwasan po ang panganib ng contamination at ma-assure po na sterile pa din po ang solution na gagamitin. Pagkatapos po ng 24 hours, kailangan na po itong i-discard, lalo na kung hindi po ma-sure ang sterility po nito o ito po ay na-contaminate na. At gumamit na lang po ng bagong IV solution sa susunod po ng mga procedures. Dahil po ang prolonged exposure na po will increase contamination risk po. Even po ang mga airborne particles po at ating room air can compromise po the sterility of the IV solutions o even our medications po. Para naman po sa availability po ng mga sterile water natin o plain NSS in 10 ml to 50 ml na preparation, maaari po tayo makipag-coordinate with the pharmacy department upang mag-request po ng mga small amount ng diluents para po ito po ay single dose na po para sa ating mga pasyente. Reminder lamang po, sa tuwing kukuha po kayo ng diluent from the plain NSS na 1 liter or sterile water na not in small amount po or not in single-use container, laging gumamit po ng bagong sterile syringe at needle. Bawat aspirate nyo po ng diluent ay dapat po bago ang needle at syringe. Next, never leave po a needle cannula or other spike device inserted into a medication vial or IV diluent rubber stopper. Dahil po ang pag-iiwan ng needle po na naka-expose o nakatusok lamang po sa IV bottle o rubber stopper ay maaaring mag-introduce ng microorganism into the vial or bottle, risking the contamination of its content. Even though po initially ang loob nito ay sterile, pero kung ito po ay ma-expose openly sa mga microorganism from contaminated hands, improperly cleaned surfaces, and any particles po sa room air or environment, malaki po ang chance na makontaminate ang needle and later on po, pati ang content sa loob po ng vial o IV bottles. Susunod po ay ang pag-iwas sa paggamit ng multi-dose vials para po sa iba't ibang pasyente. Generally po, we need to prioritize the use of single-dose medications or containers to eliminate the risk of contamination. And ang paggamit po kasi ng single-dose vials for medications is the safest choice na po when preparing medications for our patients. Isang dose ng vials lang po ay intended para sa isang pasyente. Pero kung gagamit po ng multi-dose vials, reminder lang po, ito po ay dapat dedicated lamang para sa isang pasyente. Dahil ang multi-dose vials po ay naglalaman ng maraming doses ng gamot. Ang nagiging tendency po kasi, nagkakaroon po ng sharing o dinidivide po ang dose, ang multi-dose, ang amount ng gamot, ang multi-dose vials sa iba't ibang mga pasyente. Ngunit po, kailangan po natin i-take note ang panganib po ng contamination sa bawat pag-insert ng needle doon at pag-aspirate po ng gamot. Lalo na, ang panganib po na magkaroon tayo ng pathogen transmissions tulad ng hepatitis B at C virus na madali pong ma-pass through contaminated needles or syringes. Itong mga virus po na ito, paalala lamang po na matagal po itong nabubuhay. Lalo na ito po ay nasa loob po ng vial. Ito po ay maaaring magdulot ng infection sa ating mga pasyente kung ito po ay naibigay sa kanila. Kahit pa po paulit-ulit nating gumamit ng bago o sterile needle o syringe, kung ito po ay na-contaminate na po ng mga pathogens na ito po ay mapanganib pa rin po sa ating mga pasyente. Kaya po kung kailangan po talaga gumamit ng multi-dose vials na mga medications tulad ng mga heparin, insulin, the safest practice po is to dedicate them to a single patient all throughout the course of their treatment. Ang medication vial po ay dapat gamitin lamang po
sa parehong pasyente, iisang pasyente, at hindi po dapat kunan ng gamot para sa ibang pasyente. Next is, we need to perform correct labeling and storage of medications. Particularly po tayo dito sa mga multi-dose vials and reconstituted medications o yung mga diluents po natin. Ang tamang pag-label po ay ang pagsusulat ng mga sumusunod: patient name, preparation date and time, kung kailan po nabuksan ng gamot o kailan na-dilute ang gamot. Next is expiration date or time. Isulat po dapat natin ang validity date nito, lalo na kung ito po ay good for 24 hours or within 28 days. Ilagay po yung exact date and time kung kailan po ito ma-expired o dapat i-discard. Next is we need to indicate po the name and signature or initial of the person who reconstituted po the particular medication. Also, we need po na isulat ang quantity of reconstituted solution, if 2 ml lang po ba to, 5 ml or 10 ml. Siguraduhin po na kapag isinulat itong mga details na to sa label, siguraduhin po na malinaw at nababasa ng maayos ang pagkakasulat upang di na po magkaroon ng confusion, lalo na kung nag-iiba-iba po ang mga naka-duty na medication nurse na magbibigay ng gamot sa ating mga pasyente. Next, ang vial ay kailangan din po itago ng maayos. Kung ito po ay ilalagay sa ating mga refrigerator, dapat po ang ating lulugaran doon ay hindi basa, malinis po dapat upang maiwasan ang contamination mula po sa mga surfaces factors po natin. Kung ito naman po ay hindi nagagamitin, kung naka-uwi na po si pasyente, na discharge na po, immediately discard po ang mga gamot. Kung ang mga multi-dose medications po ay hindi na po maaaring gamitin, kung ito po ay expired na, o kung if in case diniscontinue na po ni doktor pero ito ay nabuksan na po o nagamit na ni patient, o dinischarge na po si patient, immediately po dapat po ito po ay dinidiscard na po, even though may unused portions po or remaining dose pa po doon sa vial. Itapon na po ito. Now, if ang multi-dose medications po ay hindi na po gagamitin, meaning to say, if ang patient po ay for discharge na po o ang ating gamot ay diniscontinue na po ni doktor o expired na po upon checking nyo po doon sa storage, ito po ay dapat immediately dinidiscard na po. Kahit na po may unused portion, medyo bago pa, medyo madami pa, o may remaining dose pa po, immediately discard the medication. Next po, no pooling or combining of medications from different vials. Ang pooling po refers to drawing medications from 2 or more vials and then finally pinagko-combine po sila sa isang syringe to get po your desired amount of that medication. Ang paghahalo po ng mga medication galing po sa iba't ibang vials ay maaari po mag-cause ng pagbabago po ng efficacy o pagbaba po ng efficacy ng mga gamot. Also, maaari po kasing somewhat po sa isang vial, kung ito po ay contaminated at kinuha po nyo yun o inaspirate nyo po at kinumbine nyo po dun sa next vial, malamang ang loob po nun ay magkakaroon na po ng microbial contamination at it will cause a potential adverse reactions po sa ating mga pasyente pag ito po ay nagbigay. Kahit na po, tulad ng sinabi ko kanina, kahit na po ang vial ay sterile o ang syringe na gagamitin o needle ay sterile, pag pinaghalo-halo po ang contaminated sa uncontaminated, magiging ineffective po ang gamot dahil itong mga microorganism na ito could tamper the sterility o makompromise ang ating mga gamot. Now, magtungo naman po tayo sa mga hakbang na dapat nating gawin when we are administering medications to our patients. First is we need to wear a personal protective equipment like gloves kapag nagbibigay po ng injection sa ating mga pasyente. Ang PPE po na ito ay magsisilbing po protection po natin mula po sa mga body fluids po ng pasyente tulad po ng blood. Okay? Siguraduhin po na ang paggamit ng gloves
tuwing nagbibigay ng injection ay ginagamit po ng tama at wasto. Remember po, single-use lamang po ang gloves. Isang pares ng gloves, isang procedure para sa isang pasyente. Now, if you're going to do the procedure in multiple times o multiple patient o kayo po ay magbibigay na po ng medication sa isang cubicle, tandaan po na nagpapalit po ng gloves per patient. Ito po ay ang striktong pagsunod po ng 5 moments of hand hygiene. Tulad ng before touching your patient, bago magsuot ng gloves, pagkatapos maghubad ng gloves, pagkatapos po magbigay ng injection o pagkatapos hawakan ng ating mga pasyente at ang kanilang mga surroundings. Ang simpleng compliance po sa tama at wastong pagsusuot ng personal protective equipment at ng 5 moments of hand hygiene ay nagpapababa po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng cross-contamination po between patients and sa ating mga medical equipment. Next, bago po natin dapat ibigay ang ating mga medications, always perform po a thorough inspections for any signs of contamination sa ating mga gamot. Ang pagsusuri po ng vial at pag-discard nito kung ang sterility ay compromised ay isang mahalaga pong hakbang sa infection control upang maiwasan po ang pagbibigay ng contaminated medications. Ano-ano po ba dapat ang i-check upang malaman kung ang gamot ay safe at effective pa for use at hindi ito contaminated? Una, check po for particulate matter o maliliit na particles na lumulutang po sa ating solution. Pero be sure na when you mix the contents of the vial, dapat po ito ay well mixed during preparation until all visible particles have dissolved. Para hindi po natin mistakenly isipin na ang mga particles na natirang hindi na-dissolve ay ito na po pala ang signs ng contamination. Check for discoloration. Any color changes, for example, nung freshly reconstituted nyo pa ang ating mga gamot, clear po ito, clear yellow po ito. Pero eventually, habang nagtatagal, nagda-darken ang kulay nito. It could suggest po the medication has been opened for too long and maaari pong na-compromise na or is no longer safe to use. So pag ganito na po, discolored na po, tandaan, when in doubt, discard na po ang medication. Next, turbidity, pagkakaroon ng cloudiness o haziness sa gamot. Ito ay maaari magpahiwatig po ng contamination o maaari expired po ang solution. Carefully putting our attention po sa bawat detalye na dapat niyo pong i-check sa isang medication or reconstituted na po na medication, gaano man po ito kasimple o kaliit na bagay, itong mga detalye na po ito ay malaki na po ang magiging epekto o outcome para sa kaligtasan po at kalusugan ng ating mga pasyente. So we need to be certain po. We need to be sure na lahat po ng gamot na binibigay natin sa ating mga pasyente ay effective pa po at hindi pa po contaminated o expired. Next is the proper timing of preparation and administration of medications. It is recommended na ang preparation po ng ating medication should be as close as possible sa time po ng administration nito sa ating mga pasyente. This reduces the window for contamination. Some medications po kasi, particularly po dun sa mga liquid form, can degrade po over time kapag hindi po agad na ibigay sa ating mga pasyente. This is because po some factors like exposure po to light, temperature variations, o kahit yung mga exposure to air can alter po their chemical compositions, making them less effective po or even harmful kapag binigay po sa ating mga pasyente. Kaya ang pag-prepare po dapat at pag-administer ng medications should be at the right time and at the right moment. This preserves po their potency and efficacy upang masigurado po na makamtan po ng pasyente ang intended therapeutic benefit po ng gamot na binibigay natin. Take note, it is recommended po na i-prepare ang gamot within 30 minutes before ito maibigay or as per manufacturer's instruction or recommendation po.
No medication should be prepared ahead of time, lalo-lalo na po kung hindi po ito mabibigay agad. And then most especially kapag na-prepare na po ang gamot, dapat po no delays. Ibigay po ito kaagad within 30 minutes. Now, after administration of our medications to our patients, aftercare na po tayo. This is the time for proper disposal. Tandaan, your waste po is your responsibility. We would like to emphasize po sa ating mga healthcare workers na lahat po na pinaggamitan nyo pong supplies, pati na po ang mga unwrapped packaging ng needles at syringes, lalo na ang mga infectious materials or contaminated materials na may dugo na nasa IV tray o inyong mga trays ay dapat po agad itapon sa tamang disposal bins. Ang mga sharps po na ginamit ay nilalagay po sa puncture-proof sharp containers. Ang syringe po ay nilalagay po sa separate infectious bin o yellow bin. Ang ating mga wrapper, plastics, papers po ay tinatapon po sa black na waste bins. And ang mga infectious or contaminated materials po ay pinatapon po sa yellow waste bin. Mahalaga po na tandaan nyo po na dapat hindi po magtagal ang mga gamit na ito, ang mga pinagamitan nyo po, lalo na kung hindi na po ninyo ito mababalikan. Tandaan, itapon ka agad pagkatapos gamitin para hindi na po makaligtaan at mag-cause po ng injury para sa iba pa nating mga kasamahan. We have special considerations po with the use of vials, IV solutions, or any medical supplies during emergency situations po or cases po sa ating mga areas. Itong mga vials po na nagamit or na-expose during emergency situations ay dapat i-discard agad pagkatapos gamitin, lalo na po kung ito po ay natanggalan na ng seal. Sa mga emergency situations po kasi hindi natin matitiyak ang sterility dahil lahat po ng mga nagamit o na-expose sa tabi ng pasyente ay maaari po makontaminate, lalo na po habang gumagawa po tayo ng procedures dahil kailangan mabilisan ng mga kilos, hindi na natin ma-maintain ang sterility ng mga gamit. Kaya kahit walang makikitang senyalis po ng contamination, when in doubt po kayo na malinis pa po ito, sterile pa po ito, i-discard na po kaagad para hindi po ito magamit ulit sa iba pang mga procedures at pwedeng magamit na po sa ibang mga pasyente. Now, in addition po sa ating safe injection practices po, is the use of glucometer devices. It is recommended na ang ating mga glucometer devices should be assigned to individual patients, meaning to say, isang glucometer bawat pasyente whenever possible po, para po ma-prevent natin ang pag-spread po ng bloodborne diseases like hepatitis B, hepatitis C, and HIV. Ngunit po sa ating setup, sa ating ospital, ang ating mga glucometer devices po are used for multiple patients due to limited resources. Sa ganitong pagkakataon po, ang ating mga glucometer devices na ginagamit sa ating mga pasyente should be or should undergo proper decontamination dahil ito po ay na-expose sa blood. Then, followed by proper cleaning and disinfection in between cases. Meaning to say, pagkatapos gamitin po sa isang pasyente, decontaminate, clean, and disinfect. Then, use sa ating mga pasyente. Next po, never reuse po finger stick devices or lancets to prevent po the risk of infection. After use po sa ating mga pasyente, i-discard po ito immediately sa ating approved sharp container sa ating mga IV trays. Huwag na po i-try na i-recap po ito o itusok po ito dun sa cup nito na nauna. At point of use, itapon na po ito sa ating mga non-punctured proof container sa mga IV trays. Then, kapag ito po ay i-dispose na sa ating mga nurse station, gumamit po ng forceps kapag ita-transfer po o ililipat po sa ating mga sharp containers. Para po ito sa kaligtasan ng lahat, para po maiwasan ang ating needle stick injury. Para naman po sa mga lancets na nasa pen devices. Ang mga pen devices po na ito ay for multiple use. Pero po ang lancets na nilalagay po dito ay single use. Kapag papalitan po at tatanggalin ang lancet, dapat po ay gumamit tayo ng forceps.
Tandaan, hindi po ginagamit ang bare hand sa pagtanggal po ng lancet sa pen devices. Gumamit po kayo ng forceps para maiwasan po natin ang direktang hand or finger contact po sa sharps na maaari pong mag-cause ng needle stick injury. Tandaan, gumamit po ng forceps para po ma-prevent ang accidental prick or punctures po sa ating mga kamay. Para po sa pagtatapos ng ating discussion sa safe injection practices, gusto po namin i-emphasize o pakatandaan po ng bawat isa na ito pong mga practices na to ay hindi lamang po sets ng mga actions at guidelines. Ito po ay isang napakahalagang bahagi ng ating commitment sa safety ng bawat isa, pasyente man o healthcare workers. Dahil gusto po natin na ma-maintain ang highest standard for infection prevention and control in providing excellent care through a safe at healthy healthcare environment. Tandaan, naway gawin po natin na every injection po is the safe one. Naway magpatuloy po tayo maging responsable sa pagbibigay at pagpe-prepare po ng medications natin at maging maingat sa bawat actions natin para sa safety at kalusugan ng ating mga pasyente.